O ngayon, babawiin mo ba yung sinabi mo na DDS are weird in geopolitics? Pero ito, bakit? What are the deals that you want us to look at? Let's search po tayo. Kasi wala naman akong ano ngayon eh. Pinakit mo ako agad-agad eh. Ikaw nag-open ng deals, diba? Ang problem sa inyo, iyayabang nyo, tatangan nyo naman eh. Grabe kang manalita. Grabe talaga! Grabe talaga! O, ayun na, kamusta sa ChatGPT Dub 6? In 2016 to 2022, just look at the deals. Pagkatapos wala akong mapangalanan the deals. Teka, mag-research lang ako. Ano palang kine-question mo, putang ina mo ka? Wala ka palang alam. Magsa-search ka pa pala. Kasi nabigla ako eh. Nabigla ka. Ikaw ang bumigla sa sarili mo. Wala kayong alam sa mga decision making ni PRRD but you still choose to hate on him. At least impromptu lang ako sa'yo, ma'am. Hindi. Hindi yun ako gwapo, Dubs. Ano, What are Russia. those 3 deals that you are talking about? Ito po. Hindi ka namin marinig. Basa ulit. Huwag kang lumabas na... Ay, ganun ba Huwag kang yan? lumabas ng TikTok, hindi ka namin naririnig. Ay, teka lang. Ilang taon ka daw ba ng 2016? Ano pa lang ako noon? 12, ganun. Yun, exactly. Kaya ka tatanggap na. Wala kang alam. Ayun. Hello po, Ate Joey. Oh, ayan. Ba't ka bumalik, Dax? Meron kang gusto sabihin pa? Ano, nag-review na ako. Ito na, nag-review na ako. Yung Philippines is leading to a more neutral state since ang China is very aggressive in terms of the West Philippine Sea. They are attacking us through trade manufacturing abilities with the USA. So, ang leaning ng president mo ay according sa mga balita to if you could just look up through premises sa articles na 2016 to Teka, we are 2022. being attacked by... He is more leaning sa mga business contractors ng China, CPRRD. Si PRRD. Noong Okay, 2016 and to what is 2022. wrong? What is wrong about that? I cannot reconcile the neutrality and treating China as an enemy. Philippines should be neutral, right? Oh, I agree with that. Philippines should be neutral. How are you treating China right now in the geopolitical sense? ang atake ngayon ay ang pinaka-leading news about geopolitics ngayon ay ang Russia at Ukraine. Paano leading? Wait, I do not understand. What do you mean when you say leading? Ngayon, ang pinaka-maingay ngayon sa balita ay ang atake sa Russia, ng Ukraine. Atake sa Okay. What Ayun. about it? Anong They are more kinalaman natin on doon? si Duterte kasi leaning siya sa mga states like Russia and China, more on the Leaning? Why do you say leaning? leaning siya more on trading such as the trade deals with Russia and China. So, ibig sabihin, pag nag-trade ka sa Russia, nag-trade ka sa China, leaning ka na? Pwede din since Okay, very conformed siya sa mga nagtitrade rin tayo sa US, nagtitrade din tayo sa Southeast Asian country. during 2016 to 2022, very si Duterte sa mga Western leaders. Since noon, bumaba yung mga Anong trades very natin sa kanila. You have to clarify. Anong very Very, what? very siya, aggressive sa mga Western leaders. Pero I don't see why, bakit siya ganun. Wala namang You ginawa don't see yun. why. Bakit Okay. You want me to explain why? Bakit? Because we're not getting good deals from them. For example, from the US, they had been using our military bases without any compensation. Sa EU, they are imposing unilateral restrictions on trade without us getting anything in return. So ngayon, kaya nagalit si PRRD na ano tong mga terms ninyo? Ang dami-dami ninyong mga gusto naming gawin dito sa Pilipinas para makatrade sa inyo. Pagkatapos, lugi naman kami. Hindi fair yung terms ng mga trades. So kaya nagalit si PRRD. Like for example, sige, magte-trade kami sa inyo pero kailangan payagan ninyo na ma-penetrate namin yung election system ninyo. Mga ganyan. May mga ganun kasi na kailangan palayain nyo si De Lima. Alam mo ba na isa sa mga trade conditions ng EU, palayain si De Lima? Palayain si De Lima. Yeah! Alam mo ba yon? Ngayon ko Alam lang mo ba na nalaman. isa sa mga trade conditions ng EU, buwagin ng NTF-ELCAC? Wala pang NTF-ELCAC nun, alam ko eh. May NTF-ELCAC na yan, panahon yan ni PRRD, kaya nga nagalit si PRRD. Kasi ngayon kayo, kung gusto nyo ng trade lang dapat, huwag kayo nakikialam sa mga sovereign affairs namin. So hindi mo alam yan, Dab, 6666. Ang nakita mo lang, nagagalit si bata pa PRRD po kasi for ako no... eh. Kaya hindi ko na din Wait, maalala Dabs.
Are you aware of that or not? I'm not aware of that. You're not aware of that. So, see, so that is why you don't call our politics weird. Kasi kami aware. Ikaw hindi ka aware. All you Thank know you. is that Pero ginagalit kung siya. tatawagin mo agad na as words, No. Wait. name Okay? calling agad, Hindi, you can inform no, naman. I am calling you talaga stupid. Kasi you do not know. Pagkatapos you're calling us weird. Inado mo na kami ng bonggang-bongga. Yung pala, yung argumento mo pala, wala palang alam. So ngayon, sino ang weird sa ating dalawa? Ang yabang-yabang mo Pwede naman pumasok ka to reason dito. to ignorance DDS naman. are so weird in geopolitics. Tapos wala ka palang I alam. accept new information naman, di ba? I accept new information naman. Doon tayo. Goods Ayun, tayo ngayon dyan. alam ko Goods na. tayo dyan na nag-a-accept ka niya yun ng new information. Ngayon, babawiin mo ba yung sinabi mo na DDS are weird in geopolitics? May Yung basis weird pala kasi- kami. Pero ito, bakit? Ito yung problem, no, sa mga taong kagaya mo. And ito rin yung reason kung bakit kami nagagalit. When you are cornered on certain arguments, what you are doing is you try to move the goalpost and talk about another thing. Okay? Nandun tayo sinasabi mo na kasi si Hindi naman inaaway niya nag-stay yung mga sa topic. inaaway niya yung mga western countries, ganyan-ganyan. Yung pala hindi mo pala alam kung ano yung dahilan kung bakit inaaway ni PRRD yung ibang country. You also stated that because we are dealing with Russia, we are dealing with China, you are saying that we are leaning to those country. And at the same time, you believe that Philippines should be neutral. Actually, sa totoo lang, all of these suppositions na sinasabi mo are clearly ignorant, stupid, walang alam. Okay? If you are saying that Philippines should be neutral, ibig sabihin, Philippines should be open to any trade deals to any country. Yes, So, I ibig agree, I sabihin, agree. if the Philippines is going to have a trade deal with China, with Russia, with the US, with Southeast Asian country, and with different countries from the Latin America and things like that, ang measure dyan is this. Are those deals beneficial to the Philippines? If the answer is yes, then you perfected the art of neutrality. If the answer is no, you tell us exactly why it is hurtful to our country and to our interest. Ganun po dapat ang I just pag-iisip sa, told you sa po, very geopolitics. depth tracking yung mga deals However, ng China. up until now, you weren't able to explain clearly ano ibig sabihin mo sa neutrality, and then now you're moving to death trap. Are you sure you can catch up with that conversation on death trap? Example ng hindi pagiging neutral ni Digong. From 2016 to 2022, tignan mo lang po yung yung deals natin with Western What countries. about Bumaba our deals? Okay, What sige, about sige, deals. nag-link Okay, po sige, siya sa, pagbibigyan kita. sa Last China na and to, Dabs, Russia po. What are the deals that you want us to look at? Let's search po tayo. Kasi wala naman akong ngayon eh. Pinakit mo ako agad-agad eh. Ikaw nag-open ng deals. Ikaw yung nag-open ng deals, hindi ako, hindi ka pala ready. Sige, ka natatawag na tanga. You do not know your arguments. Pagkatapos ikaw, pumasok ka dito sa live ko and then you're talking about DDS also weird in geopolitics. Pagkatapos wala ka palang alam. Concept of neutrality ni hindi mo nga ma-explain ng maayos. Diyos ko. Pababain mo yung Pagkatapos mag-aral pag tinawag kang tanga, ikaw pa ang galit. Ikaw nga pumasok dito, tinawag mo kaming weird. Wala ka man lang argumento eh. Diba? Bilis, we do not have the entire night, Dab, 666. See? You do not call people weird. Para hindi ka nasasabihan ng tanga, mag-aral ka. Hindi yun ad hominem attack. It is a description of what you did tonight. Tatanga-tanga ka ngayong gabing ito. Okay? Ngayon, kung tatanga-tanga ka ngayong gabing ito, hindi ibig sabihin nun, tanga ka na forever. 'Di ba? Hindi ibig sabihin nun, tanga ka forever. Ibig sabihin nun, yung mga information na nakuha mo sa amin, i-verify mo. Pag-aralan mo, para tumalino ka. 'Di ba? Ang problem sa inyo, iyayabang yun, tatangan nyo naman eh. 'Di ba? Tapos pag tinawag kayong tanga, kayo pa galit. Kamusta na si ChatGPT, sir? Ayun na. Kamusta sa ChatGPT Dab 6? In 2016 to 2022, just look at the deals. Pagkatapos wala akong mapangalanan na deals. Teka, mag-research lang ako. Ano palang kine-question mong putang ina mo ka? Wala ka palang alam. Magsa-search ka pa pala. Kasi nabigla ako eh. Nabigla ka. Argue ka na about geopolitics. Hindi naman kami yung nagtanong sa'yo. Ikaw yung umentrada ng topic na yan.
Pagkatapos ngayon ka palang magre-research. Ikaw ang bumigla sa sarili mo. Kasi nag-comment ka about geopolitics, wala ka palang alam. Friend, tama na. Pinaakyat mo daw siya agad, Miss Joey. Hindi, pinaakyat ko siya pero nag-request din siya. So kaya in-accept ko. Diba? That's just so unfair. Pagkatapos ikaw, tatawagin mo kaming weird, tatawagin mo kaming fanatic. Paano kami magiging fanatic? Alam namin yung nangyayari sa politika. Ang fanatic, yung hindi alam kung ano yung mga variables ng mga political decision ni PRRD, pero you still want to hit on him. Yun ang fanatics. Wala kayong alam sa mga decision making ni PRRD, but you still choose to hate on him. At least impromptu lang ako sa'yo, ma'am. Hindi. Hindi yun nakagwapo, Dubs. Hindi yun nakagwapo. Teka, di nakaganda yan. Hindi. Kung Okay. pag-usapan natin, mukhaan na, di ba? Tao, Mukhang magsasabi talo ka, kung di ba? nakaganda o nakagwapo. Pero this one, you are really embarrassing yourself, Dubs. So, I suggest moving forward, you don't do it. Talaga. Huwag kang mangbastos ng DDS. Ayun nga po, yung sinasabi ko po, yung trade deals po ni Duterte sa ibang countries. Kahit hindi na natin sabihin, What are those Russia. trade deals that you are talking about? Ito po, Hindi ka namin marinig. Basa ulit. Huwag kang lumabas ng... ay ganun ba Huwag kang yan? lumabas ng TikTok, hindi ka namin naririnig. Basa ulit. Basa ulit. Oo. Regional Comprehension Act. Anong regional comprehension? Yung economic partnership po ni Duterte po. With whom? Ito po, China, hindi pala China, Korea, and Japan. Oh, what Which about it? strengthen the local produce of farmers, which is rice, poultry, and other. Strengthen the local Commodities produce. Oh, hindi tayo nag-benefit dyan, Dubs. Hindi po. Hindi niyo po ba ako narinig na alas? Oh, ang sabi mo, which strengthen our Hindi po, local hindi po produce. strengthened. Basahin mo ulit. Regional Comprehensive Economic Partnership po sa Okay. China, Okay. Korea, and Japan. Okay, and what is the effect of that on our agriculture? Nag-import po to ng poultry, rice, which strictly po siya na pag Sino yung nag-import? Sino yung yung nag-import? Philippines po. Okay. Nag-import Which tayo sa Japan? From South Korea, from Japan to Oo. Philippines. Okay. Tapos, ano nangyari? Which strictly, ano bang Tagalog nun? Which? Which strictly endangered po yung competitivity. Siyempre, yung price points po ng mga local farmers po, pati ng mga local Dubs, manufacturers ang po. ini-import natin from Japan is Japanese rice. We cannot really produce Japanese rice here in the Philippines. Hindi naman Okay? Japanese rice. So ngayon, hindi, sabi mo Japan, Korea, tsaka China, 'di ba? O pagkatapos, you are also talking about ano pa yung ini-import? Rice, poultry. Rice, Kasi poultry, Meron and naman tayo nun sa Pilipinas, bakit hindi na lang natin strengthen? Dubs, alam mo ba na ever since meron naman talaga tayong mga importation quota? Hindi malakas, aggressive yung importation po nung time na yun. Okay, when you say Very aggressive, what aggressive. is the difference of the importation sa Siguro PRRD malaking level? tons. Okay, ganito Siguro yan, malaking Dubs. tons Ganito yan, ng Dubs. importation. When you are saying that the importation of PRRD is aggressive, what is the importation level of PRRD administration, the Pinoy administration, and the Gloria administration? So, ganun yan. Kailangan may baseline ka. Okay. Hindi mo pwedeng sabihin na, aggressive siya, ganyan-ganyan, kasi nabasa mo sa ChatGPT. Hindi yan ganon, okay? So, ngayon, at the same time, okay, yung mga importation quotas natin, these agreements would also entail side agreements as well. Dubs, makinig ka na lang muna, huwag ka na munang mag-ChatGPT. Pasok ka dito, huwag kang umalis ng TikTok window para pinapahiya lang ang sarili, competitivity. You have to tell us, in the first place, what were the economic condition? Does the economic condition really call for an aggressive importation? If the answer is yes, then, ganun talaga eh. Kailangan mo talagang mag-import kung talagang kulang yung supply mo dito sa Pilipinas, ganyan. Kasi parang ang ginagawa mo kasi, zero sum eh. Na, porket nag-import, ibig sabihin, pinabayaan. Which is wrong logic. Tama. Ganon. Pero, Which is wrong logic. Ngayon, ganito. Nasabi mo, itong ginawa niya parang, nagkaroon ba tayo, nung panahon ni PRRD, nagkaroon ba tayo ng problema sa itlog? tumaas lang. Tumaas, sure ka? Poultry nga yung kakasabi ko kanina. Oo nga, alam ko!
Kaya nga, naging Ano ang problema? very competitive Ano kayo? po siya Yung sa panahon local ni produce, PRRD, kaya siya 2016 tumaas. to 2022, nagkaroon ka ng problema sa itlog? May kaya naman pamilya ko, wala naman. Oh, wala kang problema sa itlog. Okay? At saka kahit yung mahihirap, wala rin silang problema sa itlog. Wala silang problema sa supply ng itlog, wala silang ano. Okay? May problema ka ba sa bigas nung panahon ni PRRD? Alam ko, gets ko na saan patutungan sinasabi niya. Oh, okay. Pero what he did Oh, very, ibig sabihin, na yung endanger importation po na yung, tinutukoy mo, it's not problematic. kung hindi nagka-problema kayo, Hindi. Oh, okay. hindi mo na problema niyo. Hindi Exactly. mo na problema yun. Okay, oh, yun Ganun pala, ba? ano Sinasabi naman, niyo. fast learner ka naman pala eh. Fast learner. So, ibig sabihin, yung pinoproblema mo at may pinopoint out mo dyan, it's not an issue. You try to make a problem out of something na hindi naman problematic at hindi mo naman naiintindihan. Yung sabi ko lang, Duterte could have done better po. Kung nag-focus siya sa agriculture. Wala ka kang problema sa itlog, could have done better, ewan ko sa'yo. Ngayon na nagkakaroon tayo ng Kung problema presyo po ng na supply itlog, sa bagong topic na naman yun kung papasok Ang mo. presyo ng itlog. Uy, hindi Kung ka presyo na ng mo itlog, wala problema. po akong- Tapos yung time ni PRRD na wala tayong problema sa itlog at sa bigas, problemado ka. Ewan ko sa'yo, Dabs. Check yourself. Check your utak. Anong problema sa utak mo? Wala kang problema sa itlog, wala kang problema sa bigas, pero he could have done better. Problemado ka. Pagkatapos ngayon, 65 pesos per kilo ang bigas. Ang Hindi naman po ako itlog, bibili. 15 pesos na ang isa. Hindi mo pinoproblema ang tangina mo ka. Ewan ko sa'yo. You want to be critical on Duterte? I get that. Walang problema sa akin yan. But if you want to be critical on Duterte, you be critical on this administration also. You be critical on the I'm GMA critical din. administration also. So now, what can you say about the poultry products and bigas? What can you say about it? Bad. Oh, how bad is it? Tumataas. How bad is it? Very bad. And what's As the I can problem? see, What should be done? we should more focus on agriculture. This is the problem with you guys talking about politics and yet you do not know anything. Okay? Sa totoo lang, Dabs, alam ko, bata ka pa. Alam ko, gustong-gusto mong makialam. But if you want to join political conversation, you have to remove all your biases. Kaya kami nakarating dito sa posisyon na ito na kung saan ang politika namin ay kaparehas ng politika ni Duterte kasi pinag-isipan namin ito. Pinag-isipan namin ang approach niya sa problem solving ng bansa, ang mga policies niya, ang mga paninindigan niya. Those are the things that I want for my country. Hindi kami nakarating dito sa pwesto na to ng pagiging DDS namin, pagiging kulto namin na tinatawag mo. Kasi trip lang namin. No. Ngayon, nakita natin tong conversation na to. This is very one-sided. You do not have any information to offer. Yes, I just You came from do her not know comments. what you want. Halos lahat ng ano ko, impromptu. So, I am very open Ako to... ba? Ano ginawa mo sa akin? Ikaw yung Eh, trabaho mo O eh. ano sa akin? Trabaho, puta. Ano Hindi sa ba akin? Paolo, trabaho niyo na yun? Malay ko bang Hindi ipopromote mo yan mo yung lang. topic na yan? Galing lang comments. Ewan ko sa'yo, tanga ka. Dabs, ibababa na kita. I'm so sorry. Oh, sige, salamat. Ha? Okay, sige. Oh, ay, teka lang. Ilang taon ka daw ba noong 2016? Ano pa lang ako noon? 12, ganun. Yun, exactly. Kaya ka tatanga-tanga. Wala kang alam. Ayun. Dabs, ganito yan. Okay? I want you to know what is going on. I want you to be active in participating in the political sphere. Pero wag mo kaming yayabangan. At wag mo kaming tatawaging kulto-kulto, puonyo, ganyan-ganyan. Kasi kaming mga Duterte supporters, we already make a choice. And when we made a choice, it is based on actual policy and results. 12 years old ka pa lang pala nung panahon ni PRRD. Kaya pala hindi mo alam yung mga decision making niya. It doesn't hurt if you're going to ask question. Ngayon, imbis na meron kang ganyang demeanor na ikaw, weird na mga Duterte talking about geopolitics. Girl, wala kang alam sa geopolitics. Ulitin ko ulit. Wala kang alam sa geopolitics. We do not have any problem with egg supply nung panahon ni PRRD. Hindi nga nagrereklamo yung mga itlogan nung mga panahon ni PRRD eh. Hindi rin tayo problemado sa bigas noon. In fact, PRRD was actually able to bring down the presyo of bigas. Market price He was able to bring it down. Nung panahon ni PRRD nang I think parang mga umabot tayo ng 35 per kilo. Yung magandang klase, yung pinakamagandang klaseng bigas, umabot ng 35 pesos per kilo. That was the lowest that PRRD was able to pull it down nung panahon ni PRRD. So, whatever aggressive importation kineme,
it actually benefited the market, the consumer at that time. So hindi ka nga ng problema. Hindi ka nga ng problema. Ngayon, ang sabi niya kasi, hindi niya alam kasi may kaya daw yung pamilya niya. Yun pa yung isang, yan pa yung isang scary doodle, Dabs, yung mga ganun. Yung lack of awareness mo kasi mayaman pala kayo. Ngayon, pinipilit mo, hindi kasi yung aggressive niya, dapat tinulungan na lang niya yung mga farmers, ganyan-ganyan. Well, it could have been a good suggestion at the time of PRRD's administration. Siguro kung nasa PRRD administration pa tayo ngayon, pwede natin pag-usapan yan. Kaso nga lang tapos na yung administration niya eh. Ang issue ngayon ng itlog at bigas, itong pangkasalukuyan. You are talking about goods that are important to everyday life of the Filipino people. So ibig sabihin, there is no point in crying over spilled milk. Tapos na yung panahon ni PRRD eh. Hindi mo na maibabalik yung in-import niya or yung in-export niya or whatever kasi hindi na makakain ng Pilipino yun at this point. Ang makakain ngayon ng mga Pilipino ay mga desisyon ni Bongbong Marcos. Para kang jowa na hindi makamove on dun sa lumang kasalanan na nangyari 10 years ago. Na binabring up mo up until this point na hindi naman na dapat issue. 'Di ba? So ngayon, kung problema mo ang bigas, problema mo ang kasi mga fungible goods to, kinukonsum to ng mga tao, binibili natin to, ganyan-ganyan. Kung serious ang problem mo dyan, you should talk about yung problema natin sa bigas at sa itlog ngayon.